p.m. on online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time and all the time. God is good. Yan. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo ngayong gabi. At yan, welcome ko po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JD. Mondays to Fridays po ang gawain ng ating Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan mga kapatid, batiin muna natin ang mga naggagandahan at nagwagwapuan natin mga early viewers na laging nakaabang. Hello Mami Beng, Daddy Steve Reynolds, sa Montoya family, good evening po. Yan, thank you Lord kay Brother Genesis, Brother Francis, Sister Cheng, good evening. Daddy Frank and Sister Lina, good evening po sa inyong lahat dyan from Taguig. Yan, binabati ko rin po ang ating mga kapatid dyan, Brother Ken Barrientos, good evening. Sister Lola, Sister Ruth, yan, Brother Pau from Canada. Si Sister Mel and Brother Mark, good evening po sa inyong kids dyan. Yan, binabati ko rin ang ating mga kapatid dyan sa Nasugbu, Batangas, Brother Pure, Sister Resi Par, kay Sister Rita Kalahat, good evening po. Binabati din natin ang ating mga kapatid dyan. Kala Papa Herman, Mama Mea, Hannah Harold from Taguig. Yan, kala Papa John, Mama Ningning, Jewel Janine. Yan, sa likod ng camera, kay Sister Winnie, sa aking asawa. Yan, Cheska Clarence, Abby. Yan, good evening sa inyong lahat dyan. At yan mga kapatid, salamat po sa pagsama nyo. Huwag po nating kalimutan na maging part ng digital evangelism. I-share po natin itong live video at itag po natin ang ating mga mahal sa buhay. At yan, habang sinishare mo, kapag na-share mo na to, lumabas sa wall mo kapatid, wag mong kakalimutan na mag-comment sa box dyan sa baba ng share done. Yan, thank you Lord. Salamat sa ating mga sharer, yan, na mga top fan na laging nandyan para nakasupport sa gawain ng ating Panginoon. At kung bago ka lang dito sa gawain ng Panginoon, wag mong kakalimutan, wag kang mahihiya na i-comment dyan ang new blessing. Yan, thank you Jesus. At yan mga kapatid, umpisahan natin ang gawain ng Panginoon through prayers. Yan, manalangin muna tayo sa Panginoon. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Jesus. Yes Lord. Hallelujah. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa gabi na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Kami po ay naririto muli Panginoon sa iyong harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat, sumasambat, dinadakila ang nag-iisa mong pangalan, Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa pagbibigay ng desire sa aming mga puso na unahin ka ngayong gabi sa kabila ng mga pagod, mga kalungkutan, Panginoon, pag-aalala, pagdududa, Panginoon. Salamat Lord dahil tinawag mo kami sa gawain mo. Salamat din Lord dahil ngayong gabi mararanasan namin ang kagalingan sa bawat isa na nakakaranas ng sakit. Probisyon sa lahat ng mga kapatid ko na nagkukulang. Ikaw din o Diyos ang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan na naguguluhan. Lord, salamat po sa proteksyon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa kabila ng pagdaan ng bagyo. Lord, in the name of Jesus, Lord, ikaw ang nagpaalis nun. Salamat Panginoon dahil ang mga kapatid ko ay ligtas. Panginoon, salamat din Lord dahil ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa mga bahay na lubog, na ikaw ang magbibigay ng kalakasan upang makapaglinis, maayos na ulit. Lord, in the name of Jesus, salamat din Lord sa provision mo at hindi sila kailanman nagkulang, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan nila sa pagkain, Panginoon, mga pambayad ng bills, Panginoon. Salamat
Panginoon. Kaya ito, Panginoon, naririto kami, Panginoon, upang sumamba sa iyo, Panginoon. Itong gawain na ito, Panginoon, ito yung dito namin maibibigay, Lord, yung pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, sa kabila ng katapatan mo, sa kabila ng pagmamahal at pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil kahit kami ay makasalanan ay kinahabagan mo kami, Panginoon. Kaya Lord, itong gabi na ito ay itinaalay at tinataas namin ang lahat ng papuri sa iyo, Ama. Pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakasarap mag-pray. At yan, salamat sa Panginoon dahil huminto na ang ulan. Yan, wala nang bagyo. Thank you, Jesus. At napakapayapa na. Thank you, Lord, din sa kalakasan sa mga kapatid natin na naglinis ng bahay, mga inabot. In Jesus' name, salamat din po sa proteksyon, di ba? Ligtas tayo, walang nagkasakit. Yung ubo, sipon, normal na yan eh, di ba? Pero glory to God, patuloy tayong pagagalingin ng ating Panginoon. At yan mga kapatid, ngayong gabi po, patuloy po tayong mag-ready ng ating puso, ang ating isipan. Alisin muna natin yung mga pagod, mga gagawin natin mamaya, kapatid, mamaya na yan. Patuloy lang tayong mag-focus sa gawain ng ating Panginoon at mamaya aawit po tayo. Ang kakantahin natin Apoy. Yan, thank you Lord. Thank you Jesus. At yan mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang, kakatapos lang po nating mag-pray sa Panginoon at wini-welcome kita sa gawain ng ating Panginoon sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Friday, 7 hanggang 8 p.m. lamang ang gawain ng Panginoon. Kaya magstay ka lang dyan kapatid, napakahalaga at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya thank you Lord at thank you Jesus. Kaya yung pagpe-pray natin, napaka makapangyarihan yan. Sapagkat kapag tayo nagpe-pray, tinutugon tayo ng ating Panginoon, di ba? Nung malakas yung ulan, malakas yung hangin, sino ba ang pwedeng magpahinto niyan? Di ba? Kundi ang ating Panginoon lamang. Kung paano siya nagpahinto ng bagyo, di ba? Kasama niya yung mga disciple, kayang-kaya niya din pahintuin yan. At nga, nangyari na nga po ang kapayapaan ng ating panahon. Kaya yan mga kapatid, muna tayo? Awit muna tayo sa Panginoon. Thank you Jesus. Kakantayin natin Apoy at nagpapasalamat po tayo sa ating mga media team. Yan, sa patuloy na pag-aabang, yan, paglalagay ng mga verses natin dyan. Sila po yan ng mga lyrics para makasabay po tayo at mabasa natin ang salita ng ating Panginoon. At ito pong Apoy kinompose po ito ng ating simbahan at inspired by the Holy Spirit. Kaya maganda makasabay ka kapatid. Nandyan yung lyrics natin sa comment section. Nakapin po yan para sama-sama tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kaya yan, awit na tayo. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Kahit na mahirapan, ako'y di iiwan. Kahit na masaktan, sigurado ang kagalingan. Ang kabilaan mo'y kalakasan ko. Maglilingkod ako, hindi susuko.
Ang kagalakan mo, kalakasan ko. Maglilingkod ako, hindi susuko ang buhay ko. Ito sa'yo patungo, maglilingkod ako, hindi susuko ang buhay ko. Ito sa'yo patungo. Hindi susuko, hindi hindi susuko, hindi susuko. Kailangan ko ang tulong mo. Ako'y ng iyong Espiritu. Mag-alok ka sa puso ko. Nananabik sa piling mo. Kailangan ko ang tulong mo. Ako'y ng iyong Espiritu. Mag-alok ka sa puso ko. Nananabik sa piling mo. Ako hindi susuko ang buhay ko. Ito sa'yo patungo, maglilingkod. Yes, Lord. Ako hindi susuko ang buhay ko. Ito sa'yo patungo. Kailangan ko ang tulong mo at buhay ng iyong Espiritu. Mag-alad ka sa puso ko. Nananabik sa piling mo. Kailangan ko ang tulong mo. Ako'y ng iyong Espiritu. Mag-alab ka sa puso ko. Nananabik sa piling mo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat sa apoy ng banal na Espiritu Santo. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa kalakasan, sa kaganingan na ipinagkaloob mo
sa iyong lingkod. Kaya yan mga kapatid, napakaganda ng awitin, no? Kahit na tayo ay nangihina, kahit na tayo ay may mga pagsubok na dinaranas, kailangan tayong magpatuloy, maglingkod sa ating Panginoon sapagkat ito yung paraan na maibalik natin yung ginawa ni Kristo sa krus para sa ating lahat. Kaya yan, thank you Lord. Medyo paus tayo, medyo sinisipon, pero tuloy lang, laban tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kasi yan, si Lord ang nagbibigay ng kalakasan. Kaya yan mga kapatid, kung nais mo na mapakinggan to, itong inawit natin, pwede mo siyang gawing playlist mo kapag ikaw ay may quiet time, yan, nag-worship ka, nag-journal ka, pwede mo rin siyang mapakinggan araw-araw kapatid. Punta ka lang sa ating YouTube channel. Type mo doon, Jesus Comfy Church. Yan. Tapos hanapin mo Apoy. Yan. Thank you Lord. At kapag nandun ka na sa YouTube channel natin, wag mo rin kakalimutan na pindutin yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga music videos na ilalabas. At hindi lang po Apoy ang pwede mong mapakinggan dyan. Lahat po ng kinompost ng ating church nandyan po. Kaya mamili ka na lang dyan kapatid. Kaya thank you Lord sa iyong buhay. Thank you Jesus. And binabati ko rin po ang ating kapatid sa Canada, kala Pastor Ray and Sister Charity Mapalo, kala Brother Twinnie, Sister Diosil, good evening po. Kay Sister Raquel Encarnacion, good evening po sa inyong family dyan at sa inyong business po. Patuloy po na prayer para sa inyo. At binabati ko rin po ang ating kapatid dyan, si Sister Ria. Yan, Ria Quaresma from Japan, China. Yan, thank you Lord sa ating mga kapatid din sa Japan. Konbawa, Sister Tess Gomez, Sister Kylie, and Sister Ethel. Good evening po sa inyong lahat dyan. At yan mga kapatid, binabati ko rin Sister Ruth. Yan, good evening po. Yan, thank you Lord. Binabati din natin ang ating mga kapatid dyan sa Japan at sa Macau. Yan, kay Brother Jeremiah Rosit, good evening sa iyo bro. And kay Bishop Ricky, kay Reverend Joe, good evening po sa ating mga comfy pastor. Kay Pastor Van, si Pastor Arnold, Pastor John Bartolome, at kay Brother Jojo. Good evening po sa inyong lahat dyan. At yan, binabati din po natin ang Napolitano family. Yan, good evening po, Tita MJ. Yan, good evening, Brother Joel, Sister Hannah, sa inyong family po. Good evening po sa inyong lahat dyan. Kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles. At sa ating mga kapatid sa California, yan, sa Greece. Yan, napakalayo na po nang naaabot ng salita ng ating Panginoon. At binabati ko rin po ang ating mga kapatid sa Nasugbu, sa Nueva Ecija. Good evening po sa Tarlac. Good evening din po sa inyong lahat dyan. At yan mga kapatid, comfy break muna po tayo. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. Amen. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan, thank you Lord. Ini-encourage po natin ang bawat isa na araw-araw po tayong magbasa. Yan, thank you Lord. Magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. At yan mga kapatid, ngayon po ay nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon sa Awit chapter 11 verse 4. Sabi po dito, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono. At buhat dooy pinagmamasdan ng lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Alam nyo mga kapatid, napakarami pong nangyayari ngayon sa mundo, no? Na hindi natin maipaliwanag. Yung mga dating nag-share ng word, binabaligtad ngayon. Isa na dyan yung mga ano natin, di ba? Yung mga nag-share ng word, tas binabaligtad yung word ni Lord. Tapos ayun yung mga trending ngayon. At isa na din dito yung bagyo na dumating, di ba? Na ang daming napinsala. At doon ipinapakita na walang nakakaalam kung gaano to kalakas, tama? Walang nakakaalam kung hanggang kailan yung bagyo na to, kung kailan matatapos. At di ba, mare-relate natin to sa buhay natin eh.
Hindi natin alam kung kailan matatapos yung mga pagsubok, kung kailan matatapos yung utang ko, Brother JB, mga bayarin, yung mga bills na to. Lalo ng mga pagsubok na walang tigil, araw-araw, nagbibigay ng pag-aalala sa buhay ko. Nawawala yung kapayapaan ko, di ba? May mga ganun eh. Pero dito, sa salita ng ating Panginoon, ipinapaalala niya sa atin na nandyan siya, nakaupo siya. Yan, sa kanyang trono, nakatingin siya mula sa kalangitan. Kaya handang tumulong ang Diyos sa atin sa lahat ng oras. Dapat lang nating gawin, kapatid, lumapit tayo sa hari ng mga hari, di ba? Nakaupo siya sa trono niya sa kalangitan. Lagi nating tatandaan yan. Kung noon, di ba, pinatigil ng Diyos ni Jesus yung bagyo, nakasama niya yung mga disciple niya, di ba? Pinaalis niya yung bagyo, naging maayos lahat. At alam nyo, kapatid, yung Diyos na nakatingin sa'yo, siya yung Diyos na yun. At walang iba yun kundi ang ating Panginoon. Kung sino yung nagpaalis ng bagyo, kahapon, kanina lang, kapatid, si Lord yun. Kaya ngayon, maayos na ang panahon, may sikat na ng araw kanina paggising mo, di ba? Kaya kapatid, lagi nating tatandaan kapag tayo napanghihinaan ng loob, nag-aalala sa mga pagsubok, sa mga gagawin natin sa buhay, nakatingin ng Diyos. Lagi siyang nandyan para tulungan at gabayan ka sa lahat ng oras. Yan ang ating coffee break. Thank you, Lord. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Napakaganda ng kanyang salita, di ba? At salamat kasi si Lord yun eh. Si Lord yung nagbibigay ng revelation, ng insight sa atin, na kapag tayo nanghihina, lagi siyang nandyan para sa atin. Kung ikaw nakakaranas ka ng sakit, kapatid, humingi ka lang ng tulong sa Panginoon. At ikaw ay kanyang tutulungan at paghagalingin. At yan, salamat po sa ating mga kapatid na nag-share araw-araw ng ating mga word of the day. Thank you, Lord, po sa pagtatag nyo. Yan, thank you, Lord, po kasi napakalaking tulong po kapag tayo po ay may salita ng ating Panginoon araw-araw. Ito po ay nagiging buhay natin. Ito po ay nagiging sandalan natin. Lalo na kapag may mga bulong ng kaaway na tayo naririnig. Kaya yan mga kapatid, ini-invite ko rin po pala kayo sa gawain ng ating Panginoon. Every Wednesday po, 8:30 ng gabi hanggang 9:30 po. Kasama natin si Pastor Roban. Thank you, Lord. Sa ating Bible study, mga kapatid. At yan, kasama din natin ang ating mga kapatid na nandyan sa, nakakasama natin sa Gig Mall. Thank you, Lord, every Sunday. Kaya welcome na welcome ka, kapatid. May sinesend po tayong Zoom. Yan, para makapag-Bible study po tayo. At yan, unlimited naman kung ilang mga tao dyan eh. Kaya, nandyan lang yan sa ating page, sa ating Jesus Coffee Church na GC. Kaya wag kang mahihiya na magtanong kung may Zoom ba. Every Wednesday po yan. Kasama natin ng ating pastor. At yan, meron din po tayong gawain every week, kapatid. 11:30 hanggang 1:30 po yan sa Gig Mall. Yan, thank you, Lord. Kasama natin ang worship team dyan, dance team. At higit sa lahat, ang mga nagagandahan at nagwagapuan natin mga kapatid. Meron din po tayong kids church dyan. Kung ikaw ay may apo, may anak, kapatid, yan. Welcome na welcome po kayo. Hindi ka mahihirapan na mag-alaga sa iyong apo, anak, pamangkin dahil may kids church po tayo. Mayroon po sila doon upang maturuan sila din ng salita ng ating Panginoon. Kaya yan mga kapatid, kunin mo na ang iyong Bible, yan, notebook at ballpen. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Yan, thank you, Jesus. Buksan mo po ang iyong Bible sa Unang Korinto, chapter 10, verse 13. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang hinahanap mo yan, yung Unang Korinto, chapter 10, verse 13, nagpapasalamat po ang ating simbahan, yan, sa ating mga faithful kingdom partners, yan, sa ating mga patuloy na sumusuport at patuloy na nag-uumapaw ang generosity, lalong-lalo na sa pagbibigay, at patuloy na
nagsusupport sa gawain ng ating Panginoon. At salamat po sa inyong mga buhay. Patuloy po kayong umani ng masaganang hustong takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala mula sa ating Panginoon. At ngayon kapatid, kahit na kayo po ay may mga pangangailangan din, yan, minsan saktuhan lang din, pero inuunan nyo pa rin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. At kung ikaw kapatid, nabibless ka, binibigyan ka lagi ng Diyos ng pagpapala, yan, buhay, kagalingan, proteksyon, kapatid, we encourage you po na maging part ng Kingdom Partners para po patuloy tayo na lumago, patuloy po tayong magpagamit sa gawain ng Panginoon at maranasan din po natin ang pagpapalang mula sa langit sa ating Panginoon. Kaya yan, marami na pong paraan para makapagbigay sa kanyang gawain. Meron po tayong GCash, yan, meron po tayong bank account, napakadali na pong makapagbigay sa kanyang gawain. Kaya yan mga kapatid, glory to God po sa inyong mga buhay. Ngayon pa lang, umani na kayo mula sa ating Panginoon na buhay. Kaya yan, nandyan ka na ba? Sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Kung nandyan ka na kapatid, basahin na po natin. Comment mo dyan, amen. Yan, thank you Lord. Sabay-sabay tayong basahin to mga kapatid. Thank you Jesus. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot sa inyong kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas, amen, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yan, pray tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa pagbasa ng iyong salita ngayong gabi. Patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan at sinasamba sa gabi na ito. Panginoon, humihingi po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa at higit sa lahat ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Mangaral ka, mangusap ka, Panginoon. Handa po kaming makinig at hindi lang kami basta makikinig, Panginoon, kundi isa sa buhay po namin ang mga salita mo. Panginoon, dalangin din namin ang paglukob ng iyong banal na dugo. Alisin mo ang lahat ng mga distraction, lahat ng nasa pag-aalala, pagdududa, Lord, in Jesus' name. Ikaw ang magbigay sa amin, Panginoon, ng katagumpayan ngayong gabi at patuloy na ikaw ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. At lahat ng ito, tinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Yan, kakatapos lang po natin na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang kapatid, welcome na welcome ka sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. At yan, ako nga pala ulit si Brother JB, 7 hanggang 8 PM lamang tayo mga kapatid. Yan, good evening, stay ka lang dyan at sigurado mabibless ka sa salita ng Panginoon. At yan mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang trials into triumph. Yan. Pagsubok. Yan. Mula sa pagsubok hanggang sa pagtatagumpay. At napakaganda po. Lalong-lalo na sa mga pinagdaanan natin ngayon, di ba? Na talagang ang daming pagsubok. Isa na dito yung bagyong nagdaan, di ba? Walang nakakaalam kung kailan ba ito darating, kung kailan ba ito matatapos. Tataas pa ba yung baha, 'di ba? Napakaraming mga pagsubok ang dumaan ngayong buong linggo na 'to, 'di ba? 2 araw, 3 araw siyang talagang malakas, 'di ba? At nais ko pong itanong sa inyo mga kapatid, kung isa ka dito, yan, na-stranded ka ba nung malakas na bagyo? Yan. Isa ka ba sa mga na-stranded? At saan ka na-stranded, kapatid? Ayan, thank you Lord. Comment mo dyan kapatid kung saan yung iba na stranded. Pag nakita ko sa Facebook yung mga katrabaho ko noon sa hotel, na stranded sila, hindi sila nakauwi kasi walang masakyan, o kung may masakyan man, lubog yung daraanan, 'di ba?
Yung iba naman na mga nag-office, nakapasok na tapos biglang pinapauwi kasi sobrang lakas ng bagyo. Late yung kumbaga na late yung pagsasabi kasi parang mga kalagitnaan tanghali na bumugso yung yung ulan, 'di ba? At yung iba naman na umuwi, walang masakyan, lumusong ng baha. May mga nakita ko na hindi ako makauwi, baha kasi doon, gadibdib na. Tapos naglakad na lang siya pauwi. Talagang para lang makauwi, makasama yung pamilya, 'di ba? At yung iba naman, marami ding na stranded sa bahay. 'Di ba? Imbis na mamimili ng mga gamit ng bata para sa school, hindi nakapamili. At 'di ba, malapit na kasi yung pasukan at yung iba naman ng mga mall sarado din. Kasi nga binaha, 'di ba? Wala ding mga empleyado na pumasok. At yung iba namang mga lugar talagang binaha na. 'Di ba? Talagang lubog na, biglaan, umapaw yung ilog, 'di ba? Umapaw yung mga dam kasi napuno ng tubig ulan. Alam niyo mga kapatid, ako din na experience ko na mas stranded etong nakaraan na araw. Kasi na-stranded naman ako hindi sa iba't ibang lugar. Yan, na-stranded ako sa bahay. Kasi hindi ako nakabiyahe nung time na yun, Wednesday. Nung isang araw, sobrang lakas ng hangin, lakas ng ulan. Talagang kapag lumabas ka ng bahay, hindi mo alam, baka may lumipad bigla sa ulo mo ng mga yero. Talagang nakakatakot. Tapos nung last time naman na bumiyahe ako, parang Tuesday, halos hindi ko na makita yung daan na ang hirap. Talaga nung umaga medyo okay pa, nakapaghatid pa ako ng Batangas Nakaano pa ako, naihatid ko pa sila Sister Steph, yung family niya. Maaraw pa noon, walang ulan, glory to God. Napakalaking tulong talaga ng panalangin sa Diyos na iningatan kami, wala masyadong sasakyan, nakarating kaming ligtas. Pagdating ng mga tanghali, hapon, grabe na yung ulan. Grabe na rin yung hangin, sobrang lakas, tumataas na nga yung tubig. Kaya time to time, tumatawag din ako sa mga magulang ko sa Sapote. And kinakamusta ko kung may tubig na ba sa labas. Kasi mga nakikita ko sa post sa Sapote Las Piñas, sobrang laki na ng baha. Talagang, hindi na nung mga time na nasa Laguna ako. Pero sabi ko, hindi na kaya. Kasi zero visibility na talaga. Medyo delikado na. At nag-decide na akong umuwi. Baka maabutan pa ako ng baha. Mahirap na kapag sa daan ka pa inabot, di ba? Kumbaga, wala ka na madaanan. Hindi ka na makakauwi. At alam niyo mga kapatid, pinaalala po sa akin ng Panginoon itong verse na ito. At ito yung life verse ko na talagang yung mga pagsubok lagi naman dumarating yan. 'Di ba? Parang bagyo, lagi naman dumarating yan pero hindi mo alam kung kailan. Tama? Sabi doon sa 1 Corinto chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Kumbaga, walang exempted. Lahat naranasan na to ng mga tao at kanya-kanya or iba-iba lang ng pinagdadaanan. At doon talagang grabe, no? Lahat naman tayo nakaranas ng bagyo, tama? Naranasan natin yung malakas na ulan, yung iba kinapos na, walang kuryente yung iba. At yung iba nakita ko pa nga na napabalita sa TV, marami ang nawalan ng bahay, nawalan ng kuryente, at yung iba nawalan pa ng mga mahal sa buhay. Nakakalungkot talaga. Yung iba, wala silang naisalba na gamit para lang mailigtas ang kanilang sarili, di ba? At yung iba naman nawalan ng pagkakakitaan, yung may mga farm, nalunod yung mga hayop nila, yung fish pan nasira. At yung iba naman nating mga kapatid or ibang mga tao na kapag hindi nakapasok, walang bayad, no work, no pay sila. Kaya ang sistema, hindi sila uuwi. Work, kumbaga, stay in muna sila. 'Di ba? Nakakalungkot at hindi nila alam kung ano yung update sa mga anak niya, sa asawa niya, 'di ba? Nakakalungkot. Pero lahat tayo naging apektado ng ng bagyo na 'yon. At lahat naman kapag may pagsubok, apektado tayo sobra. Kasi bakit? Karamihan hindi alam kung paano
yung mga tinamaan ng bagyo, hindi alam kung paano mag-uumpisa ulit sa kabila ng bagyo na yun. Parang sa pagsubok sa buhay natin, di ba? Feeling natin down na down tayo. At alam niyo mga kapatid, huwag nating kakalimutan na may ginagawang mabuti ang Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, lagi nating tatandaan na kapag may pagsubok, may pagtatagumpay, 'di ba? Yan yung title natin Trials into Triumph. Huwag nating kakalimutan, hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay masubok lang nang malugmok tayo. Nais ng Diyos na iparanas sa atin yung kanyang kabutihan. Gusto ng Diyos na maranasan natin yung kanyang katapatan, 'di ba? Sabi nga sa salita niya, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Alam lahat ng Diyos, kapatid, sa atin. 'Di ba? Sabi nga kanina sa coffee break natin, nakatingin siya mula sa langit. Kaya may mga pagsubok sa buhay natin dahil nais ng Diyos na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan, kanyang kabutihan. 'Di ba? Bago maging testimony, ang kwento natin kailangan may test muna sa umpisa. Paano nga ba tayo magtatagumpay, kapatid, sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan? Matututo tayo dito sa mga pagsubok na to. Alam nyo, tinuro sa akin ng Panginoon sa buong nagdaang linggo na to na kapag tayo dumaranas ng pagsubok, natututo tayong magpasalamat. Una, pagpapasalamat. Unang letter P lang yan. 2 point lang to, kapatid. Napakaganda ng ibinibigay ng Diyos sa atin kung paano tayo magtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. 'Di ba? Makikita mo sa mga tao ngayon sa social media, sa TV, na marami silang mga bagay na nawala. Isa na dito ay yung pagkain. Kapatid, kumakain ka ba ngayon? Kumakain ka ba ng 2 beses sa isang araw, 3 beses? Maraming mga tao ngayon ang nahihirapan para lang makakain kasi hindi nila alam kung saan sila matutulog. Kaya kung ano yung kinakain mo ngayon, kapatid, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Ikaw, nakakatulog ka ba ngayon na hindi ka nababasa ng ulan, may mahihigaan ka na kama, kutsyon, may unan ka pa, may kumot ka pa, naka-aircon ka pa? Kapatid, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Kasi ang Diyos, lagi yung ibinibigay yung mga pagsubok na yan para lalo tayong lumapit sa Kanya, 'di ba? Ipagpasalamat natin yung pamilya natin, nakasama natin ngayon. May nakita nga ako sa balita na lumulutang yung isang tao na hawak niya yung bag niya, siguro papasok siya sa work. Tapos nawalan siya ng buhay dahil sa biglang pagragasa ng tubig sa daanan at hindi niya na nailigtas ang kanyang buhay. Kapatid, kung kasama mo ang iyong pamilya ngayon, ipagpasalamat mo dahil pinrotektahan sila ng Panginoon. Walang nagkasakit, walang nawalan ng buhay, 'di ba? Kumpleto pa rin kayo. At kung ikaw may trabaho ka pa hanggang ngayon, pagpasalamat mo kasi may mga kumpanya, may mga pinapasukan ang mga tao na nawala kasi nabaha, 'di ba? Hindi na sila pinapasok. Ngayon ikaw napasok ka pa rin, 'di ba? Naka-leave ka, 'di ba? Kaya ipagpasalamat natin 'yan sa ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, paano ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Minsan kasi ito po ang nagiging dahilan para hindi tayo magpasalamat. Yung pagtingin natin nang wala tayo. Huwag nating tignan yung mga bagay na wala tayo. Minsan kasi, ikinukumpara po natin ang ating buhay sa iba. Lagi nating ipagpasalamat ang mga ibinigay ng Diyos sa atin. 'Di ba? Sabi nga sa Lucas chapter 16 verse 10 to 12, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kapatid, lahat ng mga pagpapala na malaki, dapat sa maliit muna yan mag-uumpisa. Sa maliit nagsisimula ang malaki. Kaya kung ikaw nasa isang kumpanya ka, mababa sahod mo, kapatid, ipagpasalamat mo yan. Bakit? Dahil may inihahanda siyang mas malaki para sa iyo. Amen?
May kakilala nga ako, alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. Noon, nag-aaral siya, kailangan niya mag-OJT sa isang hotel. Yan, sa kitchen siya. Ang OJT, di ba, walang sahod, free food lang, may allowance lang, minsan nga wala pang pamasahe. Nakakatuwa kasi nung nandun pa lang siya, pinagpapasalamat niya sa Diyos kasi nakapasok siya dun sa hotel na yon. At alam niyo, ngayon nakapagtapos siya ng pag-aaral. Nakakatuwa kasi ngayon sumasahod na siya. Amen? Minimum man siya nag-umpisa. Hindi, alam niyo, yung trabaho na ibinigay sa kanya ng Panginoon, hindi siya nahirapan. Kumbaga, may provision ng Diyos, naging smooth para makapasok siya doon at naging provisionary siya. Kumbaga, 4 months to 6 months, kailangan maging maayos yung attendance mo, hindi ka malate, ganun yung pag-probi Para mga ilang buwan, regular ka na. Alam mo kapatid, na regular na din tong kapatid natin na to. At noon, kung minimum lang yung sinasahod niya, nagpapasalamat na siya sa Diyos, napakagaling ng Panginoon. Bakit? Hindi lang siya sumasahod ng minimum. May service charge pa siya. 'Di ba? Kung paano napakabuti ng Panginoon. From OJT, Proby, naging regular. At may service charge pa na sinasahod. Kaya anong naging susi niya? Yung pagpapasalamat sa Diyos. Kaya kapatid, we encourage you, maliit man yan, yung bagay na meron ka, kung ikaw nangungupahan ka, ipagpasalamat mo sa Diyos dahil nakabukod ka. Darating yung panahon na magkakaroon ka ng sariling bahay. Kung ikaw nakamotor, nagko-commute ka, darating yung panahon na magkakaroon ka ng sariling service, sasakyan na sayo nakapangalan, di ba? Kaya patuloy lang tayong magpasalamat sa Panginoon. At pangalawa, huli kapatid, yung pagtitiwala. Diba? Pagtitiwala. Alam niyo mga kapatid, tayo pong mga tao, kapag may mga problema, kadalasan, hindi naman natin nasusolusyonan to tama? Hindi natin alam gagawin, lalo na kapag life and death situation na, yung buhay na yung kapalit. Itong nagdaang araw, napakahirap po para sa akin as a head of the family na hindi makabiyahe sa Grab. Kasi po ako po ay isang Grab driver, na biyahe po ako. At doon po kami kumukuha ng pang-monthly ng sasakyan na medyo mataas. At dito, hindi lang monthly kasi yung binabayaran namin dito Kumbaga, meron pa pong insurance at meron pang pang-maintenance, di ba? At saan ko kukunin yun? Doon sa biyahe ko. Kaya kapag hindi ako nakakabiyahe, napakalaking kawalan nito sa akin. Napakalaking pagsubok nito para sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa sitwasyon na gano'n, hindi, kumbaga parang naging normal na sa akin yan Kapag mga ganyan, lalo na coding, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi every time na hindi ako nakakabiyahe, tinuturuan niya ako na magtiwala sa Kanya. Amen. Naranasan naman na ba yun? Na wala kang ibang kumbaga wala kang mahihingian ng tulong, kundi sa Panginoon lang. Alam nyo, naunahan, kumbaga, nung binigay sa akin ng Panginoon yun, yung pagtitiwala, naunahin ko siya sa mga gagawin ko, talagang ang galing ng Panginoon. Gusto kong i-share to sa inyo kasi kahapon ko naranasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Kasi 'di ba, galing sa bagyo, yung mga tao hindi yan maglalabasan Kumbaga, magi-stay mo na yan sa bahay, baka kasi biglang umulan, tapos biglang abutan sila. Ganun yun. Kahapon po, July 25, prayer and warriors po kami ni Sister Minnie, ni Mrs. Tapos, nakaready na po ako niyan. Nag-journal na ako, nakapag-praise and worship na ako kay Lord. Tapos, nag-aantay po ako ng booking, yan, kay Grab. Tapos sabi ko, Lord, ang tagal, walang booking 30 minutes na. Sabi ko, kung mamaya pa kami magpe-pray ni Sister Winnie pag uwi ko, baka mapagod na ako, kumbaga hindi ko na makalimutan ko na naman yung schedule namin, ganun. At pinaalala po sa akin ng Panginoon itong salita niya sa Matthew 6 verse 33, New Living Translation ko binasa to. At salamat sa Panginoon, sabi niya dito,
Seek the kingdom of God above all else. Grabe. And live righteously. And He will give you everything you need. Sabi ko, Lord, grabe yung pagpapaalala mo sa akin. Kasi, ang tao, totoo, ayokong maging gusto ko maging totoo lang. Ayoko na, kumbaga, minsan gusto lang natin, He will give you everything you need. Gusto lang natin yung blessing. Instant, tama? Pero ayaw nating kumilos para sa Panginoon. Sabi ng Lord sa akin, seek the kingdom of God above all else. Unahin mo muna ako sa lahat ng yan. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, imbis na bumiyahe ako, 30 minutes na mag 1 hour na ako nag-aantay ng booking. Sabi ko, Sweetie, yan, tawagan namin ni Winnie. Sabi ko, pray muna tayo. Imbis na mag-antay muna ako ng booking, mag-pray muna tayo para may nagagawa tayo kay Lord. Sabi ko ganun sa kanya. Kiss lang pa. Sabi ko, mag-pray muna tayo. Tapos, unahin natin si Lord. After po ng ilang oras, natapos na kaming mag-pray. Mga 2 hours din. 1.5, ganyan. Tapos, after namin na mag-prayer warriors, nag-prayer dan na rin ako. At nag-ready na ako para bumiyahe ulit. Maya-maya po mga kapatid, nakakatuwa ang Panginoon. Kasi may pumasok po na booking habang naka-ready na ako. Tapos sabi ng mga bata, Pa, may booking ka na. Mag-ready ka na. Bubuksan ko na yung gate. Ito na yung gawin mo. Baka i-cancel pa. Tapos sabi ko, saan papunta? Laging ayun yung tanong ko. Sabi niya, Pa, papuntang Ortigas, Pasig. Nasa Dasma po kami. Sabi ko, medyo malayo pero okay na. Kumbaga, sure na may kita na kagad ako. Kumbaga, pasok na kagad. Sabi ko, maganda din yung pamasahin nito. At hindi natapos doon, alam niyo mga kapatid. Nung kinuha ko na yung pasahero ko, sabi ko, Lord, salamat. Nagpapasalamat na ako. Sabi ko, tunay at tapat yung salita mo sa Mateo 6:33, kapag inuna ka, ikaw din yung magbibigay at magpo-provide sa lahat. Tapos alam nyo, habang nagdadrive ako, kapitbahay ko lang yung sinervisan ko. Alam nyo, sabi niya sa akin, Kuya, okay lang ba na babalik din tayo? Kasi magbabayad lang ako dun sa Meralco, sa cashier. Tapos wala pang mga 30 minutes yun, matatapos kagad ako, panigurado, wala namang tao Okay lang ba na maghintay ka? Para hindi na ako maghintay pa or mag-book pa ulit. Kasi i-reimburse naman yan Alam niyo mga kapatid, sobrang sabi ko, Lord, salamat. Kasi kung bumiyahe kagad ako nung time na yon, hindi ko makukuha yung pasahero na yon. Kung umalis ako ng bahay, hindi ako nag-pray, wala siguro kung hindi siya matataon para sa akin. Alam niyo namang ako sobra dahil yung 6 hours to 7 hours ko nakita, ibinigay lang ni Lord ng 3 hours. Grabe, ilang beses nang ginagawa sa akin to ni Lord na talagang napanghihinaan ako ng Lord, pero yung pananampalataya ko, yung pagtitiwala ko nandun pa rin sa Kanya, hindi bumibitiw. Sabi ko, Lord, ikaw na po yung nakakaalam ng lahat. Alam nyo, bumiyahe ako ng 10 o'clock kanina. Nakabalik po ako sa bahay 1:00 kasi kapitbahay ko lang Umuwi na ako, nakauwi ako ng maaga, nilaro ko si Abby, nakakain kami magkakasabay. Tapos hindi lang yun kapatid. Kung ano yung lesson na itinuturo ko ngayon, ibinigay ng Diyos. Kaya sabi ko, gagawa na din ako ng lesson. At sabi niya sa Jeremiah 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Grabe no? Mapalad ka kapatid. Pag si Lord ang binigyan mo ng pagtitiwala sa buhay mo. Sabi doon, pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Grabe. Kaya sa tuwing may mga pag-aalala tayo mga kapatid, pagsubok tayong kinakaharap sa buhay natin, huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Huwag nating kalimutan na magtiwala sa Kanya. Dahil ang Diyos, sigurado, hindi Kanya ipapahiya. Kapag nagtiwala ka, di ba? Mapalad ang nagtitiwala. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Kaya kung minsan, yung mga nakikita mo, Lord,
May pag-asa pa ba? May pag-asa pa bang makapag-abroad? May pag-asa pa bang lumago yung negosyo ko? Isa lang ang sigurado. Si Lord tutulungan ka niya at pagtatagumpayin ka niya sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaya kapatid, alam nyo, hindi lang tayong mga tao ang nakaranas ng pagsubok dito sa mundo. Alam nyo, pati ang ating Panginoon na si Kristo, nakaranas din po siya ng matitinding pagsubok. At isa na nga dito yung pagsubok na itinakwil siya ni Pedro. Naaalala nyo po ba yon? Na ilang beses ba siyang itinakwil ni Pedro? 3 beses. At sino ba si Pedro sa buhay niya? Ito po, si Pedro po ay isang leader ng 12 disciple, di ba? Na matapang na tao, pero dahil natakot mamatay, itinakwil niya ang ating Panginoon. At sinabi niya na hindi niya kilala ang ating Panginoon, di ba? At napakasakit po nun para sa ating Diyos. At ang pinakamahirap na pagsubok na kinaharap ng ating Panginoon ay yung kamatayan. At kahit na hindi siya nagkasala, siya pa rin ang tumanggap ng kamatayan na yun. Kasi nung unang panahon, mga kriminal lang ang ipinapako sa krus. Pero ang Diyos, wala naman siyang ginawa Pero sabi nga doon sa John 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Alam mo kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung buhay niya, oo, ang daming pagsubok, umarap siya sa kamatayan, pero alam nyo, hindi natapos sa kamatayan ang buhay ng ating Panginoon. Dahil nung 3 araw, kapatid, muli siyang nabuhay para sa'yo, para sa akin, upang tubusin tayo sa kasalanan at hindi na tayo mapunta pa sa impyerno. Alam nyo kapatid, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ni Kristo. Maraming mga tao ang nakakita na siya'y muling nabuhay. More than 500 people ang nakakita, kapatid, at lahat yun nagpatotoo na buhay ang Diyos. Kaya tayo bilang mga tao na naguguluhan ngayon, hindi natin alam yung gagawin, kapatid, isa lang ang sigurado, buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya ano man yung mga pagsubok na iyong kinakaharap, sabi ng Lord, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Paano mo ba mararanasan ang tagumpay na ibinigay ni Kristo sa iyo? Kapatid, sabi doon, pakikipag-isa sa akin. Kailangan makipag-isa tayo sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi doon, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kapatid, marahil ikaw ngayon nakakaranas ka ng mga problema, mga pagsubok, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa sa buhay, nawalan ka ng trabaho, yung mga gamit nyo sa bahay lumubog, 'di ba? Sa baha, hindi mo alam kung paano ipapaayos yung bahay nyo, nilipad yung hiyero, kung makakabalik pa ba kayo sa lugar nyo. Kapatid, kailangan mong tanggapin si Kristo para magkaroon ka ng kapayapaan. Siya yung magbibigay ng karunungan sa lahat ng iyong gagawin. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo at sigurado, bibigyan ka niya ng pagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok mo sa buhay. Kahit na paparating pa lang yan, nagtagumpay ka na dahil kay Kristo. Kaya kapatid, sabayan mo ko sa panalangin ngayong gabi. Taas mo 2 kamay mo, pikit mo ulo mo, sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, wag kang mahiya kapatid, sabihin mo, Panginoong Jesus, isa po akong makasalanan. Marami po akong pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Panginoon, binubuksan ko po
ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Father. Yan, kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo? Kapatid, congratulations. Pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo. Ngayon ay bibigyan ka niya ng kapayapaan at napagtagumpayan mo na din ng sanlibutan dahil sa pakikipag-isa mo sa Kanya. Kaya yan, in 5 minutes mga kapatid, tapos na po tayo. Patuloy po tayo na manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon at patuloy tayo na magpasalamat sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Kaya thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabi na ito na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapayapaan. Salamat po sa protection na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa provision mo at hindi kami kailanman nagkulang. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nag-ingat sa aking mga kapatid. Panginoon, Lord, we pray po ang patuloy, Lord, na karunungan sa lahat ng aming gagawin. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong pagtagumpayin ang iyong mga anak. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng gawa ng kanilang kamay, Panginoon. Lord, surely goodness and mercy will follow us, Panginoon, all the days of my life, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil hindi kami magkakaroon ng mga bagay dito sa mundo kung hindi mo ibinigay, Panginoon. At Lord, salamat din po sa mga kapatid ko na nagtatrabaho. Ikaw nga po, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng promotion, salary increase, Panginoon. Ikaw din po mag-ingat sa mga oras na sila'y nagtatrabaho. Lord, bumabiyahe sa mga estudyante, Panginoon, sa pasukan ngayon, Panginoon. Ikaw po magbigay ng provision sa lahat ng kanilang pangangailangan, tuition fee, mga gamit sa school, Panginoon. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lamang, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na laging nakatingin sa lahat ng oras, Panginoon, na alam mo, Panginoon, kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa. Alam mo rin, Lord, kung paano pagtatagumpayin ng iyong mga anak sa kabila ng mga pagsubok. Kaya, Panginoon, salamat po, samahan mo kami sa lahat ng oras. Pagalingin mo po ang bawat isa. Nagpapasalamat kami sa kagalingan na ibinigay mo. Inaalis mo ng ubo, sipon, sakit ng katawan, sakit ng ulo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ikaw ang patuloy, Lord, na kasama namin sa lahat ng oras. Kaya, Lord, itinataas namin ang papuri sa iyo sa gabi na ito at ibinabalik ang lahat ng pagsamba at dakila. Dakila ka, Panginoong Jesus. At lahat ng ito, tinataas namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Salamat po sa kalakasan at kagalingan ng iyong lingkod, Lord. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, kanina, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? Congratulations. Pinatawad ka na niyang anak. Pinatawad ka na niya sa lahat ng kasalanan mo. At hindi lang yan, kapatid. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na tawaging anak niya. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabay-sabay tayong isigaw ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, powers in you, Messiah, that is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for watching, mga kapatid, sa ating OPM
online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Good night mga kapatid and see you again. God bless everyone. Bye!